Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking Day 83 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang series po natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng series about 7 secrets to a joyful life. At ang topic po natin ngayong araw, October 18, 2024 ay Purpose, live out your purpose. At ang scripture po natin ngayong araw, Ephesians 2 verse 10, For we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Sa Tagalog naman po, sapagkat tayo kanyang mamuhay sa nagawa na nilang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na upang siyang nating lakaran. And teaching number 1, we are God's masterpiece created in Christ. Sabi po dito na tayo daw po ay God's masterpiece created in Christ dahil dati daw po ay tayo po ay created in Abba and Adan. But nung dumating po ang ating Panginoong Jesucristo, para po tayo ay iligtas sa mga kasalanan natin at tayo po ay niligtas at hindi na makasalanan. And tayo po ay binago niyang create niya po tayo, bagong creation na ng ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 2, we are God's instrument for good work. Sabi naman po dito na tayo daw po ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo, kaya po ang ating katawan ay siyang instruments ng ating mga ginagawang tama at kabutihan. Kaya tayo po ay connected sa ating Panginoong Jesucristo. Example po nito is yung church po natin ay siyang body of Christ, and ang kamay po at ang kaisipan din po natin ay connected sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay instrument of God, at dapat po na maging instrument tayo dito sa ating buong mundo. And teaching number 3, we are God's missionaries of redemption. Sabi naman po dito, pag tayo po ay may mga mission or God's missionaries are dapat po na maayos po natin ito at mabago po natin ito, dahil nga po tayo po ay instrument ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito. Kaya po dapat po tayo ay gumagawa ng kabutihan at pagbabago po natin yung nagagawa natin at sasaayos po natin. And application number 1, be confident in your identity and value. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging confident o hindi po tayo nahihiya sa ating pagkakakilanlan at value sa mundong ito, dahil tayo po ay gawa ng ating Panginoong Diyos at niligtas niya po tayo sa makasalanang pagmumulan. And application number 2, rejoice in our meaning and purpose. Sabi naman po dito na dapat na i-enjoy po natin yung buhay natin, dahil ang buhay po natin ay may meaning at purpose. Dahil po, ang buhay na walang meaning and purpose ay hindi po ito makabuluhan, or hindi po ito, or wala po itong joy sa life. Kaya po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin ng meaning and purpose sa mundong ito. And application number 3, focus on contributing the God's redemption. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, tayo po ay mag-focus sa pag-contribute natin ng God's redemption dito sa mundong ito. At ayun po ang purpose natin sa mundong ito, na ipalawak ang kabutihan na nagawa ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. And discussion number 1, what is living the God's purpose gives us joy? Para po sa akin, at para po sa natutunan ko ngayong araw, na ang pamumuhay for God purpose gives us joy, dahil kapag yung buhay po natin ay may purpose, ang buhay po natin ay magiging masaya o may kaligayahan. Dahil po pag nabubuhay po tayo ng walang purpose, ay ano po yung meaning natin or nagagawa natin sa mundong ito, at wala pong kaligayahan doon. Kaya po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sa araw-araw, dahil po tayo po ay may meaning and purpose sa mundong ito na nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kasayahan. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.